Nakaranas din ng malalakas na ulan at hangin ang Hong Kong na epekto ng bagyong Krising na may international name na Typhoon Wifa. Sa pahayag ng Hong Kong government, halos 500 puno ang naitalang bumagsak sa lakas ng hangin. Mahigit 200 residente naman ang napilitang lumikas. Kahapon, itinaas sa T10 category o most extreme level ang bagyo sa Hong Kong. Pero kalaunay ibinaba rin ito sa Typhoon Warning number 3. Tumaas ng lebel ang ilog sa Laurel, Batangas dahil sa pag-uulan. Abot baywang na baha naman ang naranasan sa Cainta, Rizal. Saksi si Ian Cruz. Hanggang hita ang baha sa Barangay San Isidro, dito sa Cainta, Rizal. Marami ang napilitang lumusong, gaya ng estudyanteng ito na ipinasya ng maglakad dahil patuloy ang pagtaas ng tubig. Hindi na raw niya mahihintay ang naantalang sundo. Hanggang paalam po, tapos biglang naging tuhod, tapos ngayon hita, malapit na pong magbewang. Ang senior citizen naman na ito at kanyang kasama napilitang lumusong kahit pa kagagaling lang sa dialysis session sa Quezon City. Sanay na raw sila sa baha pero sana raw. Ano ba dapat gawin ng gobyerno, dapat na ginagawa na nila noon pa? Yung flood control, ewan ko, wala naman Nagagawa. Matagal na yun eh. Dahil sa walang tigil na ulan, naghahanda na ang mga residente sakaling mas tumaas pa ang tubig. Pagtataas ako, hanggang dito may sukatan kami eh. Ngayon ako, doon kami lilikas. Kasama sa nalubog ang gusali ng DepEd Calabarzon. Alauna ng hapon, wala nang pasok ang gobyerno, pero lagpas alas 4 na, mayroon pa ring nananatili sa mga gusali. Ayon sa Cainta MDRRMO hotline, nagbigay sila ng transportasyon kanina sa mga stranded na mga estudyante, guro at iba pang residente. Sa kahabaan ng Felix Avenue, masikip ang daloy ng trapiko. Sa mga gilid ng kalsada, marami kasi ang nakaparadang sasakyan na galing sa mga mabababang komunidad ng Cainta at katabing Pasig City. Sa Vista Verde Subdivision, marami ang napilitang lumusong sa baha. Ayon sa mga tao, hanggang baywang nila ang baha at tumataas pa. Ang iba, nagbangka na palabas ng komunidad. Hanggang baywang po. Hanggang baywang? So talagang kailangan na magbangka? Opo. Ang iba naman, handang magbayad ng 100 pesos sakay ng pedicab na hinihila ng 2 lalaki sa baha. Wala na kasing tricycle na bumabiyahe. Kaya ito na lang, tsaka yung bangka. Ang iba, kasama pa sa mini pool na ginawang bangka ang mga fur babies para makalikas. Pati ang lumang bathtub, ginamit na rin na bangka para makapaghatid ng mga pauwi sa bahay. Apektado rin ang masamang panahon ng Laurel, Batangas. May mga pagkakataong hindi madaanan ng sasakyan ng spillway dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Daanan na sa kabila, kaso nga lang sarado. Sigurado, hindi mo makapalampas sa mga yan. Antayin na munang humupa para makadaan. Pero ang ilang residente, para lang makauwi, ay napilitang tumawid sa umapaw ng spillway. Medyo malakas ang agos, kaya naman. Pero kung sasakyan di kaya. May umapaw ding creek. Umagos din ang tubig na may halong lupa sa kalsada na lumikha ng konting baha. Pero bago pa man mangyari ito, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Perwisyo at sakit ng ulo ang idinulot sa mga motorista at commuter ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Maynila. May hatid naman na libreng sakay ang Philippine Navy sa mga stranded. Saksi live si Katrina Son. Katrina? Mav, dahil nga sa walang tigil na pag-uulan, naging pahirapan na ang pag-uwi ng ilang mga commuter dito sa Maynila. Ilang mga motorista rin na ang stranded dahil yan sa baha. Ito ang sinuong ng mga commuter at motorista na pauwi na mula sa kanilang trabaho ngayong gabi. Pahirapan ang pagsakay. Punuan kasi ang mangilan-ngilang jeep at bus na sumusuong sa abot tuhod na baha. Hirap po ma'am, mag-antay ma'am kasi walang dumadaan na jeep ma'am tsaka mga bus. Hira lang po. Kanina pa kami dito. Mahirap, kanina pa. Puro punuan. Yan, naghihintay akong biyaheng Fairview. Parang matuma lang mga dumadaan ng sasakyan. Magkakalating oras na. Hirap nga ako sumakay Kaya naman may ilang napilitang maglakad para makahanap ng masasakyan. Hirap din ang mga may dalang sasakyan. May nagtulak ng motor
at may ibang pilit naghahanap ng madaraanan sa gilid ng kalsada. Pahirap pa makauwi po sa ngayon. Kasi doon medyo malalim kaya sinundan ko lang yung kaninang motor. Yun, susubukan ko makatawid. Malalim eh. Struggle. Ang iba naman, hindi na sumugal at nagpasyang hintayin na lang ang paghupa ng baha. Para makatulong sa mga commuter na hirap makasakay, nag-ikot ang Philippine Navy para magbigay ng libreng sakay. Hirap na kasi ang ilang mga sasakyan na daanan ng ilang mga kalsada. Sa Rojas Boulevard, Pio Campo hanggang UN Avenue, dire-diretso hanggang Calo Street, gutter deep na baha ang nagpabagal sa mga sasakyan. Sa harap naman ng Manila City Hall hanggang Loton, abot hanggang tuhod ang baha. Pagdating naman ng Espanya, baha ang halos buong kalye na ito. May mga parte rin na lampas tuhod ang baha. Kaya naman ang ilang mga kabataan dito ginawang parang swimming pool ang lugar. May ilang mga sasakyan din na nagsibalikan. Ma'am, sa mga oras naman na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung malakas na ulan na nararanasan natin dito sa Espanya, sa Maynila. Kaya naman yung mga sasakyan na nagdaraan dito, ma'am, talagang humihinto muna sila at chinecheck muna nila kung kaya nga ba ng kanilang mga sasakyan na dumaan dito. Dahil patuloy rin, ma'am, ang pagtaas ng baha rito dahil yan sa tuloy-tuloy na pag-uulan. At live mula dito sa Espanya, sa Maynila, para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Sorn, ang inyong saksi. Katrina, sa nakikita namin ngayon, parang medyo humupa na yung area kung saan ka nakatayo sa Espanya. Pero yung bang papunta pa sa likod ay mas malalim at hindi talaga madadaanan ng mga light vehicles sa ngayon, Katrina? Ma'am, itong lugar, kung nasaan tayo ngayon, ito talaga yung lugar na medyo mababa yung baha. Doon sa ating likuran, dyan talaga yung daan na hindi nadaraanan ng ibang mga motorista, no? Katulad na lamang ng mga nakamotorsiklo. Ayan, medyo nahihirapan na sila dyan, Mav. Ano? At saka may area daw dyan, Mav, na medyo palalim. Kaya naman, mas nag-iisip yung iba kung daraan ba sila o hindi. Kasi hindi nga nila sigurado kung gaano kalalim yung ilan sa mga parte dyan, Mav. Katrina, sa pag-iikot nyo kanina, meron ba kayong nakita ng mga traffic enforcers naman na gumagabay doon sa mga motorista para hindi na sila pumunta doon sa mga kalsada na lubog nga sa baha? Katrina? Yes, ma'am, may mga nakita tayong traffic enforcers at ibang mga volunteers na tumutulong talaga at gumagabay doon sa mga motorista at saka doon rin sa mga commuters kung saan nga ba sila sasakay. Kaya makikita natin na kahit umuulan ay tuloy-tuloy ang ginagawa nilang serbisyo sa publiko, ma'am. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Katrina Son. Samantala, walang pasok bukas, July 22 sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, gayon din sa Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac, Occidental Mindoro, pati na rin sa Laguna. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, lubog sa baha ang malaking bahagi ng Kamanava. Saksi si Mark Salazar. Tanghali nang biglang bumuhos ulit ang malakas na ulan sa Kamanava area. Naka-orange rainfall warning na noon ang Metro Manila. Mga kalahating oras lang na tuloy-tuloy na pag-ulan, bumubulwak na ang mga kanal dahil hindi kinakaya ng drainage system ang tubig ulan. Biglaan din kung tumaas ang tubig ng San Juan River, kaya may pagkakataong nagkukumahog sa pag-evacuate ang komunidad sa gilid ng Dario Bridge sa Quezon City. Kabilang sa inilikas kanina ang bedridden at stroke patient na ito na may tubo pa sa ilong. Sa maghapon, tumukod ang traffic sa dami ng kalyeng lubog sa baha, lalo na ang EDSA Balintawak sa Quezon City. At sa C4 Road sa Malabon. Ilang mga estudyante ng Caloocan ang nahirapan sa pag-uwi galing sa morning shift. Meron din namang mga estudyanteng nag-enjoy pa. Pasok! Meron! Ay, ba't di ka pa umuwi? Ha? Uwi na, basa na ang leather shoes mo. Tila mas laro talaga ang nakikita ng mga bata sa baha kaysa panganib ng kung ano-anong sakit. Akala mo nga resort itong P. Aquino Avenue sa Malabon sa dami ng batang naglalangoy sa baha.
Sa maghapong uulan, titila, uulan, hindi na bumaba ang baha na may kasamang tubig dagat sa paligid ng Malabon City Hall, lalo na sa Malabon Central Market. Umabot dito sa umapaw. Sa loob? Oo. Paano negosyo pagka ganito? Wala, patay negosyo. Pero alam mo, alat ito. Opo. Bakit isinusuong mo pa rin? Walang kailangan umuwi dito. Kailangan iuwi yung motor dito, baka ma-trap sa labas Pasado 3:00 ng hapon, ganito naman ang eksena sa MacArthur Highway. Malalaking sasakyan lang ang nakakatawid sa bahang umabot hanggang tuhod. May mga motor na tumirik, kaya ang ibang rider tinawid ang baha nang nakapatay ang makina ng motor. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Kaugnay ng malawakang pagbaha sa Valenzuela, balikan natin si Mayor Wes Gatchalian. Mayor, si Mav po sa saksi. Kamusta po yung baha sa lungsod ngayon, Mayor? Well, Mav, hindi masyadong okay. So, out of 33 barangays, 24 po ay affected na ngayon. And we opened at least 35 evacuation centers po ang aming minamanage right now. So, ang nangyari kasi, Mav, very isolated. Ang daming pocket areas na sabay-sabay pong pumaha. At pati po yung MacArthur Highway namin, may mga certain areas pa rin na hindi passable. Pagbanda naman ho dito sa NLEX northbound, ang Paso de Blas exit ho namin, entrance and exit po, which is the Valenzuela exit, ay naka-shutdown na rin ho at mataas pa rin po ang tubig. Mayor, kaugnay nga po ng mga isinarang bahagi ng NLEX na nasa area po ng Valenzuela, ay meron hubang mga nag-bottleneck na sasakyan doon? Meron hubang assistance na ibinibigay ang LGU kagaya po ng enforcers, Mayor? Well, right now ho, ang buong kahabaan po ng NLEX, nasa harap ako ng CCTV ngayon, ang buong kahabaan po ng NLEX mula po Balintawak at Skyway ramp po pababa ng before Balintawak, ay lahat po ito ay hindi na ho gumagalaw, nag-stand still na po. At pati po yung exit ko namin ay hindi na ho nila inaalaw na pumasok at lumabas ho, no? So right now po, ang LGU po ay focus po sa rescue efforts namin dahil ang dami pong tumatawag po sa amin for rescue. At ang exit po ng NLEX, ang nagmaman po yan ay enforcers po ng NLEX. Opo. Mayor, ngayon nga po kasi madilim na dahil gabi na at malakas pa rin po yung ulan. Paano nga ho kung meron pang mga hihiling na magpa-rescue? Kaya pa ho ba silang puntahan ng LGU, Mayor? Well, pinakaya ho namin together with BFP and national offices po, nagtutulong-tulong ho kami. Right now ho, meron kami pinadeploy na almost 100 na po na mga rescue teams namin, amphibian trucks, mga rescue equipment. At patuloy po sinasagot rin ni rescue ho namin at sinasagot yung mga messages sa Facebook at sa tumatawag po sa hotline namin. So as of 9 o'clock p.m., Mav, we already have 609 families in our 35 evacuation centers. That's totaling to almost 2,520 individuals po ang hinahouse ho namin. So pagdating naman po sa pagliligtas, wala naman pong problema. Dahil ang mga kababayan ho namin, sanay sila pumupunta po sa designated evacuation centers ho namin. Maraming salamat po sa panahon at ingat po kayo dyan, Mayor. Okay, maraming salamat din po. Thank you. Yan po si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Umangat ang itim at puting usok habang nasusunog ang isang ferry boat sa gitna ng dagat sa Indonesia. Hindi bababa sa 5 sakay nito ang nasawi. Mahigit 500 naman ang nakaligtas, kabilang ang 2 buwang sanggol na nagkaroon ng tubig sa kanyang baga. Stable na ang lagay ng sanggol sa ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Ayon sa mga otoridad doon, mahigit 200 pasahero at 15 crew member lang ang nakalagay sa manifest ng ferry boat. Muntik nang mahulog ang American singer na si Katy Perry habang nasa ere sakay ng isang prop. Sa gitna ng kanyang performance, tila may naputol at nasira sa butterfly-shaped prop kung saan nakasakay si Katy habang iniikot ang mga tao. Natapos naman niya ang kanyang performance at ligtas siyang nakababa. Nangyari ang insidente sa kanyang concert sa San Francisco, California sa Amerika. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Mav Gonzalez. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan,
Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.